Patapos na ang taon pero hindi pa tapos ang good vibes. Mga sumakses ngayong 2025, ibibida natin ngayong gabi sa Good News. Libang ang crayfish noon, pinagkakakitaan na ngayon. Iluluto na natin itong simpleng dish at pinamagatang itong buttered crayfish. Parang lobster na mas matamis. Nako. Grabe higop. Wow. Ito. Isang ama, todo suporta sa anak na miyembro ng LGBT. Doon na po nagkaroon ng emotion yung mga citizen online na, ay, ang sweet ng papa mo, ganyan, natanggap ako. Isang canteen staff, ikinasal sa loob ng eskwelahan. Sabi ko, wow. Inakala mo na simple, pero pag nakita mo as in sobrang garbo pala talaga. Nakulong noon, may 4 na lisensya na ngayon. Ito po yung mga pipes na nilibing ko dito. Ito po yung ebidensya po na dito po ako nagtesis sa loob. Eto na ang mga kwento ng tagumpay sa nakalipas na 1 taon. Magandang gabi, ako po si Vicky Morales. Aalog-alog lang daw ang craylings na alaga niya noon hanggang sa dumami at lumago. At ngayon, pinagkakakitaan na niyang negosyo. Mala-lobster na seafood. Hindi lang pang mukbang, ha? Patok din pang negosyo this year. Ang seafood kasi na ito, pwede raw alagaan kahit sa garahe lang. Ang nakilala naming sina Jel at Ron mula Lucena, Quezon Province, nang dahil daw sa mga nagnenegosyo nito, napag-go cray-cray over crayfish na rin. Nung una kasi, tilapia yung nakalagay dito. At napapansin ko, ang tagal niya bago lumaki. And tapos, ang dami ko lang nagagastos ng mga feeds. Ginawa ko na siyang crayfish, inalagaan ko, mabilis na lang dumami. Mula sa 3,000 pisong halaga ng mga crayfish at ilang mga kagamitan, nakapagsimula sila ng crayfish pond. Mukha lang daw sosyal tignan ang crayfish, pero low maintenance talaga sila. Hindi siya kailangan oxygen. Yun yung pinaka-ano. Kasi yung pinaka magiging malaking factor kasi ang lakas sa kuryente nun kung everyday bukas ng oxygen. And then, the water, hindi na kailangan ng feeds kasi nabubuhay naman sila sa mga dried leaves. Pero ang talaga raw sumipit sa interes ni Jel na mag-breed ng crayfish ay ang pagkakaroon ng anak with special needs. Eh since nga yung eldest ko na-diagnose siya ng autism, so kailangan talaga siya ng atensyon, kumbaga. So kailangan ko mag-focus sa mga bata. Dahil nasa bakuran lang, nagagawa niyang kumita habang nag-aalaga ng mga anak. Magandang araw mga Good News. Ako po ulit to, ang inyong resident bida dito sa Good News, Anjo Pertiera. At ngayong araw ay bibisita tayo sa isang content creator na kung saan binibida niya ang mga crayfish. At syempre dahil may hilig tayo sa seafood, hindi ko urungan ang challenge mo ngayong araw, Miss Vicky. Kaya naman para sa itong crayfish adventure natin today. Let's go! O, ayan na. Yung orange. Ayan, parang hipon na talaga siya. O, parang luto na siya. Ayan. Yan, orange. Ayan, ito siya. Ito siya. Pag mo ko sisipitin, sinasabi ko sa'yo, malakas ako pumitik. Oras na para sa totoong challenge ni Anjo. E ano pa nga ba kundi ang manguha ng mga crayfish sa pond? Dahil nocturnal sila, mahilig silang magtago sa loob ng mga tubong ito kapag maliwanag. Tingnan niyo kung paano gumalaw ang isang eksperto. Let's go. Ito pala talaga. Eksperto, one shot. Go. I-train niyo ako, kailangan ko ng moral Kaya mo support. yan, kaya mo yan. Ito. Yan. Ito, Yan, meron dalawa. Ah, Tapos kapag may laman to, itataktak ko lang po dito. ayan, palbaliktad. O, Oh, ilagay pasitin. Pag meron nakita kayo sa loob ng tubo, itataktak nyo lang po dito. You're free, my friend! Ang mga lalaking crayfish, mas malalaki at may mapulang sipit. Okay lang daw, kahit maparami ka ng huli, Anjo. Marami naman daw buntis sa mga babaeng crayfish nila. Tapos makikita natin yung itlog sa kanyang tiyan. Ayun, ang dami. Parang caviar.
Ilang weeks, Ilang weeks po siya bago mag-hatch tong mga itlog niya ngayon? magiging craylings. 3 to 4 3 to weeks, 4 magiging weeks. ano na siya, craylings na siya ready to pagpag. Yung mga ganyan, mga 2 weeks pa lang yun, orange na ganyan. Ang saya naman ito. 4 to 5 weeks. Ang mga craylings o yung maliliit na crayfish ang naibebenta sa mga gustong mag-breed sa halagang 300 pesos. At ito na mga ka-good news, iluluto na natin itong simpleng dish at pinamagatan nitong buttered crayfish. Sa butter iginisa ang bawang, saka inilagay ang mga crayfish. I'm sorry! May sakit sa puso nito. Nakita ko pa silang masigla lahat kanina at kumpleto pa ang pa at kamay at may antena pa. Kapag sobrang na-overcook, Mataba ba yung utak nitong mga oo. crayfish? Oo. Kasi yun yung hinahabol ko sa hipon. Oo, ganun. Sinisipit yung Mas ulo. mataba to kasi tingnan mo naman yung ulo niya, oh, compared sa hipon, di ba? Ganun lang kadali. Oh, mainit-init pa. Main pata. Kaya na to. Ayan, no, ikot mo. Diretso, ikot natin. Ayun, grabe yung laman. Parang lobster, oh. Grabe. Parang ano, crab leg, no, na malaki, no, mataba. Oras na. Ito na. First bite. Parang lobster na mas matamis. Mas malaman. Naku, kanin kulang dito. Para siyang crab na parang hipon na parang lobster. Ang sarap. Grabe, tingnan na. Sarap. Naku, ang sarap. Awatin niyo ako ngayon na. Naku, wala akong maawat. Naku. Grabe, higop. Wow. Ang sarap, no? At ngayon na nga, lumalaki na ang crayfish community nila. Mula sa 5,000, ngayon, nasa higit kumulang 30,000 members na ang Facebook group na ginawa ni Jel. At hindi lang yan, nakapagpatayo pa ng 3 karagdagang concrete ponds para sa mga crayfish sina Jel. Thank you, 2025 talaga. Gusto nyo rin bang sumakses sa negosyo? Sipitin na ang mga trending business idea at malay nyo, ang kita ay mabilis ding bumalik sa inyo. Kinagiliwan ng mga netizen ang isang ama sa social media dahil ang tatay na ito all-out support sa anak na miyembro ng LGBT. Sa videong ito, nakuha sa cellphone ng isang miyembro ng LGBT community at kanyang ama, makikitang sweet na sweet ang dalawa. Hi, hello. Nang isang batchmate ni tatay ang napadaan sa harap nila. Date kami. Ipinakilala niya ang panganay na anak. Ginaon ko. Dito nagre-review. Ang hindi inaasahang reaksyon ng kakilala, Akala ko lalaki yung panganay mo. si tatay, imbis na mahiya, proud pang sumagot na. Ulit talaga. Candidate 29. Siya ang Miss Gay Queen na tiyak na mapapawaw ka. Sa entablado, siya raw ang nagre-reyna. Kung maka-aura, wagas! Pero sa social media, ito raw ang talagang pinusuan at hilangaan ng mga follower niya. Ang pagmamahala nilang mag-ama na siya pa nangang pinag-alayan niya ng corona. Ang viral mag-ama, walang iba kundi sina Tatay Joselito at Violet. I am beyond blessed kasi some people sinasabi I'm lucky but it's not luck po kasi it's like blessing in disguise na tanggap po ako ng tatay ko. Itong si Tatay Joselito, kahit pangaraw sa mga laban sa pageant, abay todo suporta sa kanyang anakshi na si Violet. Sinasabihan ko si Violet na, anak, pag may laban ka, kailangan ang sarili mo kondisyon. Siyempre, alagaan mo sarili mo kasi iba yung pageant kaysa sa mga ibang sports eh. Pero alam nyo bang hindi raw ganito ang eksena nila noon? Bata pa lang daw kasi si Violet nang umalis si Tatay Joselito. Bilang isang nasa kumpanya ka, may chance ka mapag-abroad, padala ng kumpanya, kaya ako napag-Japan. Lumaki po ako kay mama at saka po kay tatay which is my mother's father. Lumaki po ako ng wala pong father figure before. Kaya din po siguro bakla ako.
Lumaki raw na malayo ang loob noon ni Violet sa kanyang ama. Maging ang kanyang sexualidad, hindi niya raw naipaalam sa kanya. Paano ba to? Nakakahiya din kasi kay Papa na malaman niyang bakla yung kaisa-isang uniko iho niya. Nang umuwi si Tatay Joselito sa Pilipinas, ang naging libangan niya raw, basketball. Pero ang uniko iho niya na inaasahan niyang makalaro, hindi naman daw niya mayaya. Bukod kasi sa hindi ito lumaking close sa kanya, hindi raw basketball ang hilig niya. Hanggang isang araw, si Tatay Joselito, nahuli raw si Violet habang umaaura ala beauty queen. Booking! Kaba yung naramdaman ko. Tapos, at the same time, hiya din po kasi nga, nakakaya po sa side po ng papa ko. Pero ang plot twist daw ng buhay niya, hindi niya inakala. Dahil sa maniwala kayo o hindi, imbis na magalit daw itong si Tatay Joselito, iniyaka pa raw niya ang anak na si Violet. No choice si Papa. Kaya sabi ko, ikaw anak, tanggap naman kitang gay ka. Basta importante, wala akong hinahamak na tao. Sobrang gumaan yung loob ko nung sinabi ni Papa na go. Parang nabunutan ako ng tinik. Ganon. Si Tatay Joselito nagsimulang bumawi sa mga panahong hindi niya nakasama ang anak. At mas naging malapit na nga sila. Pinakita ko yung pagmamahal ko sa kanya na nahanap ng iba. Na kahit ganun ka, yung ano ko, mas minahal ko siya tulad nung dati. At maging sa kanyang mga social media, ang kanyang ibinibida, walang iba kundi ang kanyang ever dearest tatay. Doon na po nagkaroon ng emotion yung mga citizen online na, ay, ang sweet ng papa mo, ganyan, natanggap ako. Ang buong pamilya raw nila natutuwa sa closeness ng dalawa. Proud na proud talaga ako sa kanilang dalawa dahil sobra yung pagmamahalan nila at suportahan. Na dumating yung time na umamin si Violet, parang nawala na yung pangangamba ko na hindi pala mahirap sabihin, hindi pala mahirap na explainan yung asawa ko para maging suportado siya sa kanyang anak. Ang kapag banding po nila, talagang banding din po kami family. And natutuwa ako every time na nagde-date sila together, ganyan. Tapos marami ding natutuwa sa kanila. At dahil sa dakilang pagmamahal ni Tatay Joselito kay Violet, may regalo raw si Violet sa kanya na ikatutuwa niya. Pa, we have something for Ay, you. ano yan? Ano to? Ay! Anak bola! Salamat! Di ko akala na magkakabola ang bago, anak. Thank you. Ang supportive tatay, abot tenga ang ngiti sa munting regalong natanggap. Kasi mahilig talaga maglaro ng basketball, sa totoo lang. Kumbaga, minimaintain ko yung sarili ko na hanggat kaya ko maglaro, maglalaro ako. Hindi man daw niya ito makakalaro, siya naman daw ang cheerleader ni tatay. Candidate number 9. At ito pa ang good news. Sa huling pageant na sinalihan ni Violet, nasungkit niya ang titulong third runner-up. Kaya si Tatay Joselito, proud na proud sa harap ng entablado. Kanino pa ba iaalay ang corona? Siyempre, sa pinakamamahal na ama. I'm proud na ikaw yung naging tatay ko. Thank you for loving me unconditionally. Salamat at pinalaki mo akong tama na punong-puno ng pagmamahal. Para sa'yo, anak, proud na proud talaga ako sa'yo. Di ka kinakahiya kahit gay ka, tandaan mo yan. Kaya alagaan mo ang sarili mo. Mahal na mahal kita, anak. Kahit ilang korona pangaraw ang ipatong sa ulo ni Violet. Iba pa rin ang tagumpay
ng isang anak na lubusang tanggap at minamahal ng kanyang tatay. Tall, dark, and handsome. Yan daw ang groom-to-be ng isang canteen staff. At ang kanilang wedding, ginanap daw sa mismong paaralan. Tila hinugot sa nakaka-inlove na pelikula ang kasal na ito. Pero ang wedding venue, hindi lang basta-basta garden, kundi may mga bench at classroom din. Hindi lang pala. Dami na nanonood. You heard it right, mga kapuso. Ang couple-to-be na ito, nag-I do sa isang eskwelahan. Ang bride kasi sa video, walang iba kundi ang masipag at masayahing canteen staff na si Alma. Kasi pag pupunta po sila dun sa pwesto namin, wala sila, pag bibili sila sa amin, sabi niya, "Hi ate, kamusta ka? Ganyan, pabili naman ng ganito." Ako naman po siya, syempre as a canteen staff, I approach them na to smile, ibalik ko sa kanila yung ano nila sa akin, yung pagbati nila. Madali po siyang kausapin kasi she's a jolly person po eh. Talagang pag pupuntahan mo siya, lalapitan po, babatiin ka po niya. Pero sa likod ng mga ngiti ni Alma, nagkukubli ang lungkot. Dahil maaga raw siyang nabiyuda nang mamatay ang kanyang asawa noong 2009 sa komplikasyon sa sakit sa puso. Meron po akong 3 anak sa una. At the age of 28, naging byuda po ako. Yun po, ante, hanggang sa, yun po, naging focus po ako that time sa trabaho eh. Pero si Alma, nagtatanong daw noon sa langit kung siya ba'y makakahanap pa ng panibagong pag-ibig. Kaya naman 2 taon matapos pumanaw ang asawa, ang puso ni Alma muli na niyang binuksan. Hindi naman daw siya binigo ni Cupido dahil sa isang dating app, nakilala niya ang man of her dreams the second time around. Si Rodrigo. Masaya ako nun, siyempre. Kumbaga nawala yung lungkot ko nun eh. Naging masaya ako, lagi ko siyang kausap. Pero sa kanyang sitwasyon, ang pakikipagrelasyon daw kay Alma may +3 na kasama. June 11, 2012, nagsabi po siya sa akin na gusto mo puntahan kita dyan sa inyo. Di sa akin talaga gustong-gusto ko siya makita. Kasi mahilig rin ako sa bata eh. Dito raw napatunayan ni Alma ng intensyon sa kanya ni Rodrigo, tunay. Kalauna na nga, nagdesisyon na rin silang magsama at binayayaan sila ng isang anak. Saka alam ko yung obligasyon nun. Obligasyon na hindi lang siya. Dapat package. Ang ating lovers, kontento at masaya na raw sa buhay. Pero tila raw ba may kulang pa ang basbas ng kasal na kukumpleto sa kanilang pagsasama. Naiisip ko po yun. Yung, kumbaga, financially, saka hindi pa talaga stable yung trabaho namin eh. Kumbaga paudlot-udlot lang eh. Kaya hindi kami kaagad makapagpakasal. Parang nawalan na ako ng gana na baka hindi na ako makasal. Kasi hindi po ako kasal sa first husband ko eh. Ang wish ng mag-asawa, tila dininig ng langit. At ang naging susi, ang araw-araw niyang pinagsisilbihan ng mga estudyante sa paaralan. Ang sabi po ng dean namin, sa prof namin is, kami po yung naantasan para gumawa ng large-scale event na about sa wedding. Mula sa ayos ng venue at pagkain sa reception. Ang libreng wedding, good news daw talaga para sa dalawa. Thank you dahil sa pinahal mo kami ng mga anak mo, lalo na yung pagkukukanan. Salamat sa akin kasi ikaw at ako. Hanggang sa huli. Sabi ko, wow. Inakala mo na simple, pero pag nakita mo as in sobrang garbo pala talaga. Sobrang saya ko na masasabi ko sa sarili ko na ako na talaga ang Mrs. Iluson. Pero para sa mga hospitality management student na ito, hindi lang daw basta school requirement ang inorganisang kasal, kundi regalo sa pinakamamahal nilang Ate Alma. Super happy po kasi
Nung nakita pa lang po namin sila nang nag-kiss the bride, parang kami po yung kinilig para kay Ma'am Alma. Para po sa kanila na maraming taon pa pong pagmamahalan at pag-uunawa ng kailangan nila. Ang dapat nilang gawin para sa isa't isa. Sobrang pasalamat. Sobra. Kasi yung ganitong opportunity na ibinigay sa akin bilang canteen staff, hindi ko ina-expect na mas mahihigitan nila yung dream wedding namin ng asawa ko. Ang Good News Team, syempre, may pa-wedding gift din. Appliances na magagamit nyo sa buhay mag-asawa. Salamat. Di ba ito yung gusto kong bilhin? Oo nga. Hindi mo pa na-check out. Hindi pa. At least meron na tayo ngayon. Marami pong salamat sa Good News po dito po sa regalong binigay niyo sa amin. Makalipas ng ilang buwan pagkatapos ng kanilang kasal, si Alma patuloy pa rin ang serbisyo sa eskwelahan. At ilan na nga sa mga estudyanteng tumulong sa kasal, kasalukuyang nasa huling baitang na ng kanilang pag-aaral. At sa ngayon, ang mag-asawa, nagsisimula ng bagong buhay ng magkasama. Kontento at masaya sa buhay na meron sila ngayon, basta kasama ang buong pamilya ngayong bagong taon. O di ba? Sinong mag-aakalang bukod sa edukasyon at pagkakaibigan, ang 4 na sulok ng paaralan magiging saksi rin sa sumpaan ng dalawang nag-iibigan. Registered electrical engineer na, certified plant mechanic pa. At hindi lang yan ha, master plumber din siya at isang rehistradong master electrician. Lahat ng yan, lisensya ng isa nating kapuso na minsan daw nakulong. At nang makalaya, bumangon at nagsumika para sa pamilya. Ano kaya ang kwentong good news ng ating bida? Nakulong man noon, ang ating bida hindi sumuko. Bumalik sa pag-aaral at ngayon, 4 lang naman ang kanyang lisensya. Dito sa Don Carlos Bukidnon lumaki ang ngayon 27-year-old na si Daniel. Sa murang edad, tinuring na math wizard si Daniel dahil daw sa galing niya sa numero. Bata pa nga lang daw, scholar na siya at nangangarap na maging isang inhenyero. At kung tatanungin daw siya kung bakit 4 ang lisensya niya sa ilalim ng Professional Regulation Commission, Gusto ko po kasing mag-top sa board exam. Kaya panay ako exam ng exam para magbigay honor sa university po kung saan sila yung tumulong sa aking na makatapos sa pag-aaral. hindi man nakamit ang inaasam-asam na manguna sa board exams, hindi rin naman daw niya inasahan na makakamit ang 4 na lisensya, lalo pat minsan na siyang tumigil sa pag-aaral. Sa ikalawang semester daw kasi niya sa huling taon sa kolehiyo, si Daniel nalihis ng landas at nakulong. Dinakip ako, pinasok ako sa bilangguan. Yun yung reason po na huminto ako sa pag-aaral. Ang maliwanag na kinabukasan ni Daniel na balot ng dilim sa piitan. Malaki po yung adjustments po kasi mahirap doon. 180 degrees opposite sa kung saan ako lumaki na environment. So malaki po yung mga adjustments. Umikot man bigla ang mundo niya sa loob, pilit niyang inilaban ang pangarap na diploma. Laking pasasalamat naman daw ni Daniel na pinayagan siya ng kanyang pinapasukang universidad na ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral kahit nasa loob. Nabigyan din po ako ng opportunity na ipagpatuloy yung last semester ko po sa loob. Doon ko po ginawa yung thesis ko. At ang good news daw niya sa gitna ng mga pagsubok, kahit nasa loob noong mga panahong yun, walang palya rin sa pagbisita ang kanyang ina na si Antonia. Ako ang magdala sa iyang exam. Giadto ko sa Muswan, adto na po ko sa PDRC. Paggikan na po sa PDRC, ansira niya ang iyang iyang test paper. Muna akong gibuhat. Nga grabe ang akong sakripisyo for the sake sa akong anak nga makahuman lang yung eskwela, sir. At sa pagtsatsaga, sa wakas, nakapagtapos si Daniel. Sa loob ng halos 2 taong nasa loob ng piitan, si Daniel tuloy ang laban sa buhay habang nagbibigay inspirasyon sa mga kapwa niya inmate. Naging ano din po ako, manungkulan, yung trustee po.
yung parang mayor at saka bastonero, kabo sa loob. Yan yung pinagkakabalahan ko po sa loob. Pero sa gitna ng mga ito, may isa pang hamon na sumubok sa katatagan ng binata. Yung papa ko po ay may colon cancer, stage 4 po. Ang sarap ng tumakas sa mga panahon na yun eh. Makita ko lang si papa na buhay. Patapos na rin daw ang sintensya niya noon. Sabi ko, Lord, tulungan niyo po akong makalabas dito at makita yung parents ko, especially yung papa ko. At tila dininig na nga ng langit ang mga dasal niya. Makalipas ng 2 linggo, nakalaya na siya. Na-dismiss yung case, nakalaya ko. Naabutan ko pa yung papa ko na buhay, pero nasa higaan na po. Ang saya ko kasi naabutan ko pa yung papa ko na nakita pa kami. Sumigla po siya sa panahon na dumating ako sa bahay. At tila ba hinintay lang ang kanyang paglaya. Makalipas lang ang 1 linggo. Tuluyan na ring namaalam ang kanyang ama. Pangako ni Daniel sa pamilya, babawi siya at magtatagumpay rito sa labas. Nag-take ng board exam, pumasa, at electrical engineer na ngayon sa isang government agency. Hindi pa natapos sa isa ha, nagsariling sikap sa pagre-review para sa 3 pang lisensyang kinuha niya. O ha? Busy man sa trabaho, hindi naman daw palalagpasin ni Daniel na bisitahin ang puntod ng kanyang ama. Lord, salamat Lord. Ang bait po ni Papa. Na-sacrifice yung buhay niya para sa kalayaan ko. Na-realize ko Lord na yung buhay niya, yun pala siguro yung kapalit ng kalayaan ko. Pero mas the best po kayo Lord. Thankful ako sa buhay ni Papa. Thankful din po ako sa inyo. Hindi rin tinatalikuran ni Daniel ang kanyang pinanggalingan noon. Kung kaya't pagkatapos bisitahin ng ama, si Daniel tumungo na rin sa minsay naging tahanan niya. Ito po yung mga pipes na nilibing ko dito. Ito po yung ebidensya po na dito po ako nagtesis sa loob. Sulti sa iya ha, iwas si ma-inspired ang uban ng mga persons deprived of liberty na dili pa ulahi ang tanan, bisag naa mo diri sa sulod. Let your experience as PDL as your lesson learned and inspiration to others, even inside the fellow PDLs and even the outside. Ang taong ito, ipinagpapasalamat daw ni Daniel. Hindi lang kasi ang pagkakaroon ng bagong buhay sa labas ng kulungan ang natanggap niyang biyaya. Nabigyan din siya ng pagkakataong makapagbahagi ng kanyang kwento at kaalaman para makapagbigay inspirasyon sa kapwa. Kailangan ako, Lord, thank you. Kabisag na ako rin. Napamuhat, yabog ka. Amen. Nalugmok at nadapaman noon. Pero ang pagsubok sa buhay, hindi hadlang para bumangon, magpatuloy at maipanalo ang laban. Operation Kabutihan pa rin tayo sa ating Good News Movement. Ready na ba ang mga kamera nyo? Abangan ang mga mabubuting gawa sa paligid. Kapag may nangailangan, tulungan. Kapag may nasaksiyang kabutihan, kuhanan. I-video ang marerecord nyong good deeds at isend sa aming Facebook page o itag ang aming account. At baka kayo na ang aming mapasalamatan at ma-feature sa Good News. Siyempre gusto rin namin kilalanin ang mga gumagawa ng kabutihan sa araw-araw. At baka ang video na nyo ang aming ipalabas sa susunod na Sabado. Dahil basta pagtulong sa kapwa, #pang-good news yan. Isang taon na naman po ng mga kwento ng inspirasyon ng ating pinagsamahan. Maraming salamat po sa inyong pagtutok. Hanggang sa susunod na Sabado sa pagpasok ng 2026, ako po si Vicky Morales. At tandaan, basta puso, inspirasyon at good vibes, siguradong good news yan.